Radyo Pilipinas. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal nang walang kapalit. Ako si Michael Mongas ng Radyo Pilipinas. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y mag-inom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo. Pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pamamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay iisa tayo. Tayong lahat ay Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman
Impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man. Sa buong kapuluan. Mapapangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas sa 3:00 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas ngayon pong ika-15 ng buwan ng December 2024 at 10 days to go before Christmas at siguro ramdam nyo na po ang diwa ng Pasko, ang lamig ng simoy ng hangin sa umaga hanggang sa maghapon yan, hanggang gabi at tayo po ay ngayon dito live tayo ngayon sa Radyo Pilipinas dito sa Visayas Avenue, Quezon City at napapakinggan po tayo sa 738 kHz Radyo Pilipinas 1 at napapanood tayo sa AffordaBox at Digibox channel 43 to 45 at sa ating Kalinga Hatid Facebook page at of course sa Radyo Pilipinas. Siyempre nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross. Mula sa Presidential Communication Office, ang ating Dr. Cesar Chavez, sa Presidential Broadcasting Service, ang ating Director Fernando Sanga, Tindo Amparo, at ang ating Station Manager, Sir Alan Alyanige, kasama nina Sir Ray Sampang, Sir Maki, at Technical Side, Sir Oli Lopez, at Ma'am Joy Timidan. Sa Philippine Red Cross naman, ang ating Chairperson, Richard J. Gordon, ang ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon. Kasama yan ang ating iba pang Board of Governors at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at ng ating mga mahigit 100 Red Cross chapters sa buong bansa kasama ng kanilang mga Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay? At inaanyayahan namin kayong subaybayan ng ating programa hanggang 4:00 tayo ng hapon ha. At sana kayo ay comment, like, and share sa ating Facebook page. Okay? At hindi natin patatagalin pa. Kasama natin, Governor Corazon Alma de Leon, ang ating Vice Chairperson. Magandang hapon po, Gov. Cora. Yes, magandang hapon. At I'm glad we're on again on a Sunday from 3 to 4. At tama-tama ang bisita natin si John Conan at saka si Dr. Ledy Garovillas ng PRC. Siguro pabatiin natin muna sila. Yes. Go ahead, John. Hello po, magandang hapon po. Riolo. Hello po. Isa kang hemodialysis patient. At Opo. si Dr. Marie Ledy Garovillas, isa siyang internal medicine, physician duty at PRC Hemodialysis Center ng Philippine Red Cross. Magandang... Siya ay PRC hemodialysis patient. Gusto nating malaman kung gaano katagal na siyang nagpapadialysis sa ating dialysis center sa PRC sa may Port area, sa port area po. sa may port area. Go ahead, John. Mag-1 year na po akong nagda-dialysis sa 1 year. Apo. Sa Red Cross Pier. Noong October po ako nag-start na Malapit ka ma-diagnose. bang nakatira doon? Saan ka Sa Pasay po ako nakatira. Pasay. Well, isang sakay lang siguro. 2 po. 2 sakay. Oo. Apa. Ngayon, tanungin na natin si Dr. Ledy Garovillas ng PRC. Dr. Kas, dyan dito ka ba rin sa sa Hemodialysis Center? Dr. Ledy? Yes, ma'am. Good afternoon po. Marami kang bola dyan. Paskong-pasko ka na. Siguro tanungin kita, gaano katagal ka na ba sa ating PRC Hemodialysis Center? We started in June 2021, ma'am.
Wow, 21, 22, 23, 24, bali 4 years na Yes. by the end of this year, ano? Oo. Yes. Ano ang napansin mo sa ating hemodialysis center? Anong nakakatulong ba tayo sa mga pasyente? At saka ano ang tingin mo na ito yung effort ng ating Chairman Gordon na makatiyak tayo na nakakatulong tayo? Go ahead, Lady. Ma'am, with the current situation po, through the initiative of Chairman Richard Gordon, malaking bagay po ang hemodialysis sa kapwa natin mga Pilipino, lalong-lalo na po sa mga kidney warriors po. Kasi ang unang-unang naniniwala ako, accessibility is very important. Ikalawa is that yung importante din yung accountability ng mga staff natin. Well, of course, ang tawag ko doon, accessibility, answerability, at accountability. Alam ko dinagdagan yung number of mga sa center, dinagdagan ng mga units, and therefore marami tayong pasyenteng nararating. And I think ang importante, evaluation, kasi yung accountability natin, nakakaroon tayo ng pagkakataon makapag-provide ng libre na hemodialysis. Am I correct, Dr. Ledy? Yes, ma'am. Currently po, the Philippine Red Cross po has 15 machines po. Initially po, 10 machines lang po tayo. Ngayon po, we have 15 na started in 2022 pa po. Nagkaroon na tayo ng 15. Currently, we can accommodate 60 to 90 patients po in a week. In a week. Yes. Naniniwala ako na piling-pili ang mga pasyenteng nakakarating diyan o gumagamit ng facility dahil ang gusto ni Chairman Gordon, we will provide facilities para katulad ni John. Ano ba nangyari dyan? Nagbabayad pa sila or ano yung they must qualify to be matulungan ng ating hemodialysis center. John, balik tayo. Paano ka nakasali dyan a year ago? Paano ka nakasali sa ating hemodialysis center? Dahil lang din po sa isa kong kasamaan po dati sa private dialysis center. Nakwento niya po sa akin, that time kasi lilipat siya. And then yun, kinuwento niya sa akin na meron nga pong libre sa Red Cross Pier. And nag-apply din po ako. Oo. Pero may trabaho ka ba? Kasi kung nagda-dialysis ka 3 times a week, am I correct? Yes po. So anong nature ng trabaho mo para you can still earn a living? Right now po, wala po akong trabaho na. Wala. Pero anong kaya mong gawin? Kasi pwede ka namang work at home eh. Yung 3 days mo, meron kang weekend na pwede. Ano bang natapos mo? BSBA Major in Operation Management po. Kung BSBA ka, pwede kang tumulong sa humahawak ng libro. Like accountant, di ba? Pwede Yes po. nakikita ko na may mga tindahan na kailangan nilang i-record kung ano yung kalang mga sa negosyo nila na hindi naman masyadong demanding ang trabaho. Sa aking palagay, kailangan bukod sa yung pagdadialysis, which is of course special, every 3 days a week, meron kang another 3 days including Saturday na masasabi natin you can also work kung Monday, Wednesday, Friday ka, dialysis Tuesday, Thursday, Saturday, pwede kang magkaroon ng opportunity na magkaroon ng trabaho. Bukod ba sa natapos mo, meron ka bang ibang skills na pwedeng magamit? Sa computer po, marunong po ako. Computer, oo. Actually, yan ang talagang kailangan kasi like us, meron akong kabibili ko lang ng computer nakaproblema. Buti ang pamangkin ko merong ThinkPad, ginagamit ko ngayon. Siguro yun ang dapat tingnan din, Dr. Ledy, no? Yung sa mga ibang nagpapadialysis, hindi lang natin tingnan ang kanilang pangangailangan bilang dialysis patient, but also give them opportunities na makatrabaho sila 3 days a week kahit part-time. Siguro tutulungan natin si John na makakonect. I was thinking makakonect sa City of Manila. Saan ka ba nakatira, John? Sa Pasay po, Villamor. Well, kilala natin ang mayor doon. Baka pwedeng matulungan ka na 3 days a week
magtrabaho ka bilang sa computer, no? Opo. Titingnan natin dahil kilala ko din doon si yung dating Secretary ng Tourism, Mina Gabor, who lives in Pasay. Baka matulong ka. Balik tayo kay Lady. Anong nakita mo mga problema na hinarap natin? Kasi you've been there for nearly 3 years na kailangan bigyan pansin ng Red Cross kasi we need to evaluate the thoroughness of the work that we're doing and then kumbaga ah, support na kailangan katulad ni John na hindi lamang dahil tinutulungan natin sila sa pagdadialysis but yung welfare din nila. May Lady, ano kaya ang possibility na tumulong din tayo sa livelihood opportunities ng mula sa Red Cross kasi may welfare din naman program tayo eh. Lady, go ahead, Dr. Lady. Yes, Governor. Basically naman po yung pong iba nating patient na nagda-dialysis is meron ng work. Yung iba po is talaga pong sa bahay lang. Siguro po, Sir Mark, our social service po na naka-assign sa amin, can you help them out po through your initiative na rin po and through the initiative of Governor Richard Gordon. Oo. Siguro pwede natin dyan Yes po. makonek ka sa DSWD ng Pasay parating ng kung 3 days a week kasi hindi ka naman kailangang, in fact, maganda yung nakakapagtrabaho para hindi ka feeling mo na may sakit ka. Kasi Opo. ang dialysis is just a normal thing para ayusin ang dugo, di ba? Kaya nga regular na 3 times na dialysis. Pero yung in between, you can have work at home. Siguro yan ang magandang pagkakataon sa ating pag-interview sa'yo. Anong opportunity creation na pwedeng magawa na magiging total ang tulong sa'yo? Kailangan Governor. natin ng welfare services. Dr. Lady, paano Yes. kaya natin siya matutulungan si John? Yes, before for Governor, we have one patient po na nagtatrabaho mismo siya sa Red Cross. And then, after work, I believe nagre-report po siya sa head office or sa tower. Okay. Then, maybe that is something we can explore. Tamang-tama na meron tayong, kumbaga, interview ngayon. And this will be opportunity creation. Sige, talaga namang hindi pwedeng, porque nagda-dialysis, parang hindi na available ang opportunities. So, katulad ng work at home, any other skill. Meron bang si John kasi nakapag-aral yata siya ng ng saan ka magaling siguro John. I'm sorry to put you sa Last pressure. Pero sa anong hinahanap mo? Baka naman ayaw mo dahil may girlfriend ka na, ano ba? last ko po work procurement. So sa procurement po pwede po. Oo. So tulungan ka natin sa DSWD ng Pasay. Matulungan ka. Take note, Dr. Lady, pwede nating ma-refer to our welfare services. Ma-refer siya para magkaroon din ng trabaho. And I'm sure, hindi lang si John, yung mga iba pang dinadialysis, bigyan ng opportunity na work at home. Tingnan natin kasi gusto din ni chairman magkaroon tayo ng study of the patients that have been helped by other, of course, ng ating blood bank, ng ating facility na dialysis center because it's a real service. Ang daming mga private na, kumbaga dumami ang private facilities din sa pag-dialysis. Sa dami ng pasyente, dumami ang may sakit ng nangangailangan dialysis. In fact, I am chairman of the ethics committee ng National Kidney and Transplant Institute. Maraming bukod sa pagdadialysis ay nag-iintay na magkaroon ng transplant. So reality yon, di ba, Lady? Yes, Doc. Oo. So, Dr. Lady, ano yung panawagan mo sa mga pasyenteng of course dumudulog sa atin kasi limited ang facilities natin, kailangan talagang mahirap, nangangailangan at saka welfare, ibig sabihin matulungan sila beyond the dialysis. Anong palagay mo, Dr. Lady?
Governor, basically sa atin po sa Red Cross, wala naman pong qualifications para po sa mga humihingi ng tulong or gustong pong magdialysis sa atin. As long as nakaka-comply ho sila sa requirements po na ibinigay ng unit, they can go ahead, they can have treatment po with us. Ang importante rin lang po naman na sumunod po sila. With regards sa payment po, wala ho tayong cash out na tinatawag, unlike ho sa mga private dialysis unit. Ang gusto ho kasi ng ating chairman na si Richard Gordon is hindi na ho makadagdag sa burden ng mga pasyenteng nagda-dialysis yung cash out or yung copay ng mga dialysis patient ho natin. Kaya kailangan ho lang nilang mag-comply talaga para ma-retain ho nila yung status nila sa center. And as long as kaya po nilang mag-dialysis sa atin, I mean hindi ho hospital-based ang kailangan sila sa kanila, they can stay po naman with us. Kaya nga ang gusto ni Chairman, pag-aralan natin ano pa yung, I guess what happened to the patients. Of course, hindi naman natin masasabing hindi sila makakasakit o walang mamamatay dun sa COVID without any effort, ang daming namatay. Ang nakikita ko lang, pag-aralan natin, ano pa yung pwedeng magawa na maaaring, they don't need to stay on the dialysis for so long kung pwede silang matransplant. In other words, that's another possibility. Not necessarily by Red Cross, but access to facilities, di ba? Siguro balikan ko si John. Ano ang naging karanasan mo? Unang-una, paano ka nakapasok sa Red Cross facility at saka ano naging karanasan mo? Ayokong sabihin yun lang good practice, pero ano pa yung naging difficulties mo to access to the Red Cross Dialysis Center? Go ahead, John. Nung una po, pumunta po talaga kami sa Red Cross Pier. Binigyan lang po kami ng sheets ng mga requirements. Okay naman po lahat. Na-comply ko naman po mga medical abstract. Yung sa daily treatment sheets na kailangan. Sobrang dali lang po para makapasok. So Di na- nakita mo na sa paniniwala namin, Red Cross can help also na ma-access ka to a job para maging comfortable ka na meron kang pinagkakakitaan instead of just taking care of yourself as a sick person, di ba? Nakita po. mo yon, oo. Dr. Ledy, siguro tingnan natin sa mga, kasi yun ang gustong pag-aralan ni Chairman, ano na nangyari sa ating dialysis center when we started operating at ano na yung, I guess, gustong makita the good and the bad, no? Yung nagiging problema natin, at the same time, ano yung good news. So what do you think, Dr. Ledy? Anong pwede nating magawa para to enhance, to improve our dialysis center? Sa ngayon po, Governor, we have 15 machines pero ang alam ko po nag-workout po si Chairman Richard Gordon para madagdagan po yung ating machines at magkaroon pa ng bagong facility ang Philippine Red Cross para mas marami pa po tayo matulungan na kidney warriors hindi lang po sa Metro Manila kundi pati na po sa Karatig Bayan po. So siguro tingnan natin, ang gusto niya pa to do a study. Ano na nangyayari sa mga pasyenteng natulungan natin? Are they better off? Nakaproblema ba sila? And therefore, how can we help? Because ang paniniwala ni Chairman, we need to help the most vulnerable. Yung mga hindi nararating ng ordinary ng mga ospital, and therefore, at saka yung cost, because alam natin, pinuprovide natin to, besides the accessibility para sa mas mahirap, to the most vulnerable na mga pasyente. Naniniwala ako na sa pag-interview natin ng mga tao, ano pa yung pwede nating maitulong sa kanila, because they can also volunteer while waiting habang dinadialysis sila yung in between, ano ba yung skills nila. Kaya na-discover ko kay John, pwede pa siyang magtrabaho kung gusto niya at kung matutulungan siya. Actually, so siguro tingnan natin yan, Dr. Ledy. Yes po. We will raise that issue kay Sir Mark para po habang nag-aantay for their shift, pwede po silang maging productive. But
kung hindi sila their parents, baka yung mga magulang na may mga kapatid na makatutulong sa kanya. Kung hindi man siya mismo ang magtrabaho, ay pwedeng mga magulang na pwedeng accessibility din sa matulungan sila sa kabuuan. Parang family welfare approach ang pwedeng tingnan. If titignan ko po, ma'am, ang census ng aming mga pasyente, most Yes. of our patient po is mga senior citizen na po. So for the work itself, medyo hindi na po sila makaka-comply with that. Yun naman pong iba na mga nasa mid-30s, 40s, they are still working. We have one patient working po sa Manila as engineer sa City Hall ng Manila. The other one is working po as teacher. So yung pong mga Ganda. able naman po na makapagtrabaho, they still do their work. And yung iba po, like kasi si John is bago pa lang po sa amin. And Yes. Tsaka yes, bata pa eh. yes po, yun po siguro ang isang aspeto na kailangan naming tignan. And for the other services na ino-offer po ng Philippine Red Cross, meron naman na po tayong na-assist na isang patient na nakapag-kidney transplant. And I guess yun po yung kailangan nga namin i-work. Yes. I-work up pa, ang tulungan sila para po mag-undergo ng kidney transplant. Kasi yun po ang pinakang goal ng Philippine Red Cross through the initiative of Chairman Richard Gordon na mag-transplant po yung mga pasyente natin na nagda-dialysis and hindi lang po entirely na At umasa. saka yung gustong ma-transplant, maghahanap lang ng pwedeng donor dahil pwede naman din under PhilHealth na matutulungan din natin sa National Kidney and Transplant. Tingnan natin ang pwedeng candidate sa transplant and see whether they can access to a donor. Hindi masyado din na-utilize yung organ donor dahil ang tendency naghihintay na gusto relative, minsan walang relative. But anyway, moving on, can you tell us kung ano pa nagiging problema natin sa dialysis center which can be addressed by some policies or some programs? Ano sa palagay mo, Dr. Lady? I'm sorry to put you in a spot, pero dahil alam mo you're there, you can see na paano higit pa tayo makatutulong. Go ahead. Basically, ma'am, for the treatment facility itself is okay naman po. Ang nagiging problem namin po is kapag po minsan the supplies na di-delay because sa minsan po sa yung transaction and then kapag nawawalan po ng water supply, yun po. Yes. Yun lang naman po basically yung nagiging problem namin. I suppose that's a common problem but it can be addressed by support. Kung kailan mawawala yung tubig, kailangan natin ng tubig doon. Nag-a-announce naman po ang Manila Water. Ang isa pa pong problem pala namin, ma'am, is the accessibility po talaga. Kasi yung the circle po, the port area po medyo medyo out of sight. Yes, no? Oo. Yes. Hindi mga truck ang kalaban mo doon ang lalaking mga truck parang, Yes. Pero there's nothing we can do about that kasi kung ililipat naman natin mas hindi maging accessible if it will be along sa ating facility. Pero siguro balikan ko si John. John, simula nang ikaw ay nagda-dialysis, anong nakita mong problema pa ng problema mo ba pamasahe para makarating kasi taga-Pasay ka lang di ba? Problema po ba? Ano pa yung ibang nakita mong situation mo na palagay mo pwede pang matulungan, pag-aralan kung anong pwedeng magawa? Go ahead, John. Actually po, sa tingin ko po kasi po nagkakaroon talaga kami ng mga komplikasyon dahil sa dialysis. Tapos yung sa pagpapagamot po namin, siguro yung mga sa lab test, ganun po. Pwede pong matulungan din kami. So, napapansin mo ba na baka pag nag-apply ka, sasabihin ay hindi pwede kasi nagdadialysis ka. Problema, may sakit ka, baka sa amin ka mamatay. Hindi ba nakakatakot yung ganong sinasabi ng ibang employer na baka hindi ka healthy dahil dinadialysis ka? Anyway, panahon na magbe-break muna tayo, Edison. Yes po, ma'am. At marami pa tayong tatalakayin dahil nag-join na po itong isang kasama natin na guest, si Ma'am Esmeralda
Palmaliano. I-admit na lang po siya mamaya after ng commercial break. Go ahead. At tapos, pagbabalik po natin, Gob Cora, meron po tayong isang kwento ng isang hemodialysis patient. After po yan ng ating commercial break, oras ay 31 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. 3 bagong batas ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Una na rito ang amendment of the Agricultural Tarification Act. This law empowers our farmers to thrive and to help our country secure a stable food supply. By increasing investments in agriculture, providing more resources, and creating a more competitive rice industry, we are laying the groundwork for a stronger, more self-sufficient Philippines. Pangalawa ay ang value-added tax refund para sa non-resident tourist. This initiative opens a new chapter in our tourism landscape, allowing the country to compete with other tourism markets that attract tourists who are eager to take home authentic, high-quality Filipino products. At pangatlo, ang Basic Mental Health and Well-Being Promotion Act. Through this act, schools will become sanctuaries of learning and of well-being. Care centers staffed by trained professionals will provide counseling and stress management workshops and implement programs to reduce stigma around mental health. Teaching and non-teaching personnel will have access to resources that empower them to support students while safeguarding their own well-being. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Paskong Pasko na kahit saan. Sa mall, sa mga kalsada, pati sa ating mga kabahayan, nakatayo na rin ang Christmas tree. Pero huwag natin kalimutan, ang tunay na diwa ng Kapaskuhan at ang sentro ng ating pagdiriwang ay ang mahal na may kapal. Wishing everyone a very blessed and Merry Christmas mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. I'm Teacher Ruth, a public school teacher. I'm 51 years old. Meron akong 3 anak. I have 1 biological daughter and 2 stepsons. I have a partner na siya yung tatay ng 2 stepson ko. Last February, after my father's death, napansin ng mga co-teachers ko na parang nagmamanas yung paa ko. Tapos, pumuputi daw ako. Akala ko naman, yung ginagamit ko lang na product. Nakausap ko yung doctor. Sabi niya sa akin, Ma'am, pa-check mo CREA and other laboratories. After how many days, pagbalik ko, nag-positive ako sa creatinine. So, from 80, naging 500 siya. So, para akong lumulubog. Kasi, syempre, alam ko kaagad dialysis eh. Nawawalan ako ng pag-aasa ba? Kasi napansin ko rin na yung lakad ko parang mas mabilis pa yung pagong eh. To the point na hindi na ako nakakapasok. Tapos napansin ko rin na hindi na ako nakakakain ng maayos. Tanong ko isa lang, am I dying? Mapasok sa isip ko yung anak ko. Yung pamilyang maiiwan ko dahil ako lahat. Ako yung lakas. Hindi ko nga alam na may ganito ang Red Cross eh. Alam ko lang, kuhaan ng dugo. Kaya nagulat ako nung sinabi sa akin ng kagawad namin na sa Philippine National Red Cross sila nagdadialysis. We would like to invite yung mga patients po na nagdadialysis. Pwede nyo kaming i-check po dito sa Port Area, Manila para makita nyo po yung facility namin kung gaano po ito kalinis. Kahit din po yung mga pasyente namin, kung makikita po ninyo kung gaano sila kagaganda, wala ko silang manas, makikita nyo po kung gaano po ito kaayos, kalinis, at yung quality naman po ay hindi naman po talaga mako-compromise naman po. Dito, okay kami, di ba? Wala kaming binabayaran. Nakikita ko yung development ko. Lalo pag hinahawakan ako ng mga doktor, wala ka ng manas. Siyempre ako, masayang-masaya, di ba? Tsaka, isa pag nakita ko, maganda yung treatment ng doctors dito. And then, pagpasok ko dito, sabi ko, maayos siya. Yung facilities, alam mo yung training ng mga Red Cross staff, Red Cross nurse, nakikita ko yung malasakit nila. Masaya ako sa profession na kinuha ko eh. Ever since, gusto kong maging teacher. At mahilig ako sa bata. In the end, pag masaya ka sa work mo, kahit anong pagsubok yan, kaya mo lagpasan.
Basta laban lang. Walang bibitaw. Ayan po, yan po ang isang kwento ng isang hemodialysis patient diyan sa ating Philippine Red Cross sa Hemodialysis Center. At tayo ay nagbabalik sa ating programa. Siya nga po pala, tayo ay abala dito sa nangyaring pagputok ng Bulkang Kanlaon nung kamakailan. At ang ating Philippine Red Cross National Headquarters, ang kasama ng mga chapter natin, sa pangunguna yan ng Negros Occidental chapter ay tumutulong at nagre-responde diyan sa mga naapektuhan. Nandiyan ang ating food truck, ang ating water tanker, nagbibigay din tayo ng malinis na tubig at iba pa po. Nandiyan po tayo ngayon sa mga naapektuhan lugar sa pagputok ng Mount Kanlaon. Governor Cora, nagbabalik po tayo. Yes, narinig na sa larawan si Esme Palmiano. Good afternoon. Siguro paliwanag nyo bakit kayo nandito sa ating programa. Go ahead. Magandang hapon po sa inyo lahat, lalo na po kay Doktora. Saka, na-late po ako ng pasok, pasensya na po. Kaya po ako nandito para ilahat ko naman kung ano naman po ang istorya ng buhay ko. Yes. Since na-diagnose ako ng CKD, ang akala ko, gumuho na ang buhay ko. Wala na akong pag-asa. Kaya lang, dahil sa gusto na rin ng mga pamangkin ko, pamilya ko, at ng mga kaibigan ko na lumaban. Lumaban po ako. At dahil po din sa Red Cross, nagpapasalamat po ako sa bumubuo ng Philippine Hemodialysis sa Red Cross po, na malapit naman sa bahay namin. Lalo na po kay Chairman Richard Gordon. Maraming po salamat sa lahat ng bumubuo at sa mga staff po ng Red Cross. Maraming salamat po sa inyong pagsama at pagpapatuloy natin dahil nakakatuwa ho na sabi ko nga nakakita tayo ng gumagamit ng hemodialysis Ang ganda-ganda. Ilan taon na ho ba kayo? Thank you po. Kahanga-hanga. Pero tatanungin ko yung si Dr. Ledy na siguro dapat tanungin natin sino-sino ang mga partner agencies ng PRC para maisakatuparan ang libreng pagsaserbisyo sa mga nangangailangan. Siguro si Dr. Ledy ang pwede sumagot niyan. Sa pagsisikap po ng ating butihing Chairman Richard Gordon, nakahanap po siya ng ating mga pwedeng sumuporta sa Philippine Red Cross, ang Tokushukai General Incorporated Association. Sa pangunguna po ng kanilang chairperson, si Mr. Takao Suzuki. Initially po, nag-donate sila ng 10 hemodialysis machine, 2 automated dialyzer processing machine, dialysis water treatment system, and recently po nag-donate sila ng 5 bagong hemodialysis machine o kaya all in all po nasa 15 machines na po tayo. And also po ang ating pong endotoxin retentive filter system through the support of Mr. Jason Yen, the President of EG Healthcare po. Kaya karampatan dito, ano mga sumusunod na plano naman ng PRC Hemodialysis Center? Magdadagdag ba ng makina? Kasi na-mention mo kanina na earlier, before 2022 yata, nagdagdag tayo ng dialysis. Yung ba yung equipment, yung ba donation or saan ang galing yun? O gastos ba yun ng Red Cross? Yung pong all in all 15 machines po donated po ito ng Tokushukai General Incorporated Association through their chairperson Dr. Takao Suzuki po. And then ngayon po currently dahil po sa kagustuhan ni Chairman Richard Gordon na mas marami pa pong kapwa Filipino natin na mayroong sakit ng CKD na nag-undergo ng dialysis ang matulungan, hindi lamang po sa Manila kung hindi pati na rin po sa mga karatig pook. Sa darating na taong 2025, layunin po ng Philippine Red Cross Hemodialysis Center na madagdagan pa ng makabagong kagamitan para po mas marami pang maserbisyuhan na mga dialysis patients. So, on that note, meron bang qualifications bago maging pasyente natin sila? Kasi alam ko may interview, tinitingnan kung ano yung
kanilang problema para talagang higit ng more than anything else makakatulong tayo. Kasi si Esme Palminiano, sabi ko nga, napakagandang pasyente. Tanungin natin paano siya nakarating sa ating hemodialysis center. Go ahead, Miss Palmiano. Ako po kasi, nung na-diagnose ako na si KD, dahil daw po sabi ng nephrology ko, ano daw po to, nasa genes ko daw po. Hindi dahil sa kinain ko, sa genes ko daw po talaga lalabas at lalabas. Delayed lang po ang aking dialysis. Pero sooner the better daw po, magda-dialysis ako talaga. Ang nangyari po, natakot ako. Kasi marami nagsasabi na pag dinialysis ka, mas madadali ang buhay mo. Which is mali ho pala. Kasi sabi ko nga, marami akong na-search sa YouTube, sa mga, nasabi, ang tagal na nilang dinadialysis, 22 years. Bakit still alive pa sila and kicking? Why not ako, try ko? Kaya tinry ko po, naglakas loob ako, pero ang hina ko po talaga noon. Sumobra, tatakot ko po. Talagang bagsak ang katawan ko, hindi po ako makalakad. Ang manas ko po mula sa ulo pababa. Kaya lang po, dahil po nung napasok ako sa Red Cross, nag-guide nila ako kung paano po ako lumaban at saka kailangan disiplina din po sa sarili. Yun lang Maganda po. yung sinabi nyo, paano lumaban. Yes Lahat po. naman nung may sakit, hindi Kailangan po. masasabing hindi dapat lumaban sa sakit. Unang-una, kailangan gumamit ng karampatang gamot. Oh, yes Kailangan po. makita ng mga doktor. Kaya pag tinatanong ng qualification ng bagong maging pasyente natin, kailangan ini-interview. Karapat dapat ba? Kasi naman kung talagang can afford sila, hindi naman dapat sumingit pa sila dito sa ating dialysis center dahil ito ay talagang specifically sa mga higit na nangangailangan. And Yes po. accessibility, palagi ko sinasabi, accessibility is very important dahil kung malayo naman, mas magagastusan pa para makarating. Dr. Ledy, anong situation natin ngayon? Ilan yung mga taga Maynila, ilan, of course, priority Manila dahil accessible, no? Pero alam natin si John ay taga Pasay. Saan pa tayo meron pasyente sa dialysis center? From Quezon City, ma'am, meron po Meron tayo. din. Yes po. Before po, meron tayo from Cavite. Kasi nga po, before ma'am, libre po. Hindi naman totally libre kasi po, ang tamang term is, yung sa PhilHealth po kasi nagagamit po nila. Pero wala ho kasi tayong cash out. Yung po yung advantage po natin sa kanila, sa ibang dialysis Pero unit. sabihin mo sa mga nanonood, nakikinig sa atin, anong mga qualifications bago maging pasyente natin sa ating hemodialysis? Kailangan po medyo papaliwanag natin dahil baka akala magdagsaan dahil sa interview, magpuntahan lahat. Pero hindi naman because limited ang ating facilities. Go ahead, Dr. Ledy. Kailangan po kasing ganda ni Mami Palmiano, hindi po dialysis ng hindi nakaayos ang kilay at merong eyebrows. Nagpapaparlor pa po siya. Parang model, ano? Model patient, ano? Yes. Sige. Actually po, Governor, wala kang makikita sa mga pasyente namin na mukhang nagda-dialysis. Yes. We are going to compare Tsaka them. walang guskusin, ano? Maayos ang dating. Maayos ang arrive. Kailangan po yung damit na Presentable din po. dialysis is hindi po nila gagamitin sa labas. Sa labas. Meron po silang damit na gagamitin lang during treatment area. So within the treatment area po pala, yun po, meron po, nasa policy ho namin yun. Kaya yun, tapos kailangan maganda, kagaya ni Mami, nagpapaparlor bago mag-dialysis. Basically, Governor, wala po kaming qualifications. Ang kailangan lang po is i-comply po nila yung mga requirements na nakasulat, yung mga documents po na basically manggagaling naman po din sa hospital na pinanggalingan po nila. And then, kung ano po yung sasabihin ng mga staff natin, ng mga hemodialysis nurse natin na kailangan nilang i-comply base po doon sa requirements, i-comply po nila and then po i-assess po namin sila sa center if kaya po ba na doon lang po sila sa freestanding clinic na kagaya nung sa atin o kailangan po nila talaga ng hospital-based na dialysis center. Wala pong qualification per se. Requirements.
sana matulungan din sila ng local government nila ng isang facility para madala sila sa ating hemodialysis center. Maybe future. Pero siguro ang tanong natin siyempre magpapasko na. Ano naman ang wish ko lang ninyo? Balikan natin si John kasi natanong na natin siya kung ano yung gusto natin mangyari sa kanya. Pero ano ba talaga ang gustong mangyari ni John? Go ahead, John. Wish ko po talaga ngayong Pasko, syempre magkaroon ng bagong kidney. Tsaka gusto mong gumaling, di ba? Opo, gumaling po. Pwedeng, Yun po talaga. nagkaroon nga ako ng kaibigan na na-dialysis ng 6 years bago na transplant. Mature na siya, pero siguro it's a dream na kapag maayos na yung ating mga organ donors, ay mararating na natin yung inaasahan natin na wala nang magkakaproblema sa organ donation dahil marami nang magdodonate. So, ang tanong ko sa inyo, anong wish nyo itong Pasko na ito? Balik tayo kay Esme Palmiñano na sabing napakagandang pasyente ng ating Thank you po. Ang wish ko po ngayong Christmas, maging healthy at magpatuloy lang sa buhay sa mga nararamdaman natin ngayon. Lahat po para sa lahat, maging healthy po. Sa akin naman po, sa nararamdaman ko, masaya na po ako kasi ang laki po ng pagbabago talaga sa katawan ko. Hindi katulad before na konting lakad lang po, hinihingal na ako. Palagi ako nasa ER. Ngayon po hindi na. Nagagawa ko na yung dati kong ginagawa at saka masaya pamilya ko kasi nakakasama ko sila. Yun lang po. Ang wish ko lang, everybody happy po. Laban-laban lang. Kaya nga model patient, sabi nga ni Dr. Ledy. Pero mamaya tatanungin ko sa inyo na yung mga mensahe ninyo, pag-isipan ninyo sa mga nanonood sa atin, sa mga publiko, na taong nagdadialysis din sa ibang lugar at hindi pa nakakaranas na ganitong sakit. Kasi ang iba sa kanila natatakot, ano ba mangyayari? Lahat naman tao nang mamamatay, kaya lang hindi na lang natin alam kung kailan. Diba? Kaya mahalaga. So siguro simulan na natin yung mensahe nyo sa publiko. Take all the time to think about it at sabihin nyo kung ano yung wish ko lang ngayong Pasko na ito. Ikaw isa muna kasi Dr. Ledy hangang-hanga ako na alam niya kung ano yung dapat gawin natin sa hemodialysis center natin. Go ahead, Dr. Ledy. Yung mensahe po sa wish ko lang. Ang wish ko lang po, sana po yung ating mga pasyente patuloy po na maging masunurin sa mga dialysis staff natin sa Philippine Red Cross dahil hindi naman po nila kayo ipapahamak para po yun sa ikabubuti ninyong lahat. At sana po yung may mga chance ho na mag-work up po para po magkaroon ng kidney transplant, gawin na po nila. At yung po may mga pwede pa hong magtrabaho, kagaya ni Jonan, is magtrabaho po if kaya pa po. Sana mabigyan ho sila ng opportunity, matulungan ng Philippine Red Cross, matulungan po ni Chairman Richard Gordon at kanyo po, Governor Alma, na magkaroon po sila ng trabaho. Yun po ang wish ko lang para sa ating mga dialysis patient. Katulad ng mga Christmas balls na tabi mo na nakalalo nakapagpaganda sa'yo. Sari-sari ho mga Pilipino, merong berde, merong asul, may puti at merong kulay na orange. Para ding buhay ng mga Pilipino yan. Sari-sari po ang buhay na. Isang example na natin si John, nakilala natin, 1 year lang na nagdadialysis pero binigyan natin ng kaisipan, naisipin niya kung paano siya makakapagtrabaho dahil siya naman ay may natapos. At may kaalaman siya na kailangan lang bigyan natin ng opportunity. And of course, ang ating magandang guest, si Esme Palmiñano apelyido. Mahirap lang i-pronounce ang apelyido mo pero sa ganda nyo, maraming maiengganyo na magpa-dialysis. Yung final word nyo, mensahe nyo sa publiko, sa mga taong nagdadialysis din at sa mga hindi pa nakakaranas ng ganitong sakit. Go ahead, Esme. Ang message ko lang po sa mga dumadanas ngayon ng mga nagdadialysis na patuloy lang pong lumaban sa buhay. Sumunod po, katulad ng sinabi ni Doktora,
sumunod po kami, lahat ng patient, sumunod sa mga sinasabi ng mga staff, mga nurse, ng mga doktor, kung anong dapat gawin. Kasi sila ang nakakaalam, kami po, ginaguide lang po nila. Kaya ang pinaka-wish po doon, dapat namin gawin, sumunod sa kanila. Huwag pong magmatigas ng ulo, magmagaling, kasi sila po yung tutulong sa amin. At kami naman po, para gumaling kami, disiplina po sa sarili, at doon naman po sa mga hindi pa nakakaranas mag-dialysis, na may sakit na rin sila. Ang payo ko lang po sa kanila, wag silang matakot magpa-dialysis. Like nang nangyari sa akin, na natakot ako, kaya lumala pa ako bago ako malunasan. Dapat, mas before pa, gawin na nila. Yes. Kasi mas early cure, mas maganda pa. Kasi yung malala ka na, hindi mo na alam, unconscious ka na, matataranta na ang family mo. Samantalang kung kaya mo pang lumaban, kaya mo pang gawin mo na, nang mas maaga po. Yun lang po ang mapapayo ko sa kanila. Maraming salamat. At kay Jan, sa ikaw ang pinakabata sa ating interview ngayon, sabihin mo sa mga kabataan na mag-ingat, bakit para huwag ma-dialysis. Ano ba, bakit ka ba nangailangan dialysis? Ano ba ang ginawa mong hindi ka nais-nais? Napasobra po. Napasobra po ako sa mga junk foods. Sa junk food. Drinks. So ngayon, alam mo na, no? Sabihin mo sa mga kabataan, anong bawal gawin o hindi dapat gawin, baka maraming ininom na hindi ka nais-nais. Yes po, ingat po kayo sa maalat, sa mga alak, sigarilyo. Yes po. Tapos, prevention is better than cure. Kaya mas nagsisisi ako na dapat pala nung una pa lang talagang nag-ingat na ako. Ikaw na. Okay. Correct. Salamat, Anyway, Sir Jan. Si Dr. Ledy, nagpapasalamat ako sa iyo sa iyong binahagi dito sa ating interview. Salamat At din sana sa pagpapatuloy ng iyong pagtatrabaho sa Red Cross, maunawaan ng mga tao na we help the most vulnerable, the most disadvantaged, at kailangan natin talagang makatulong to be the best that we can be. It was Albert Einstein who wrote that we may not be able to change the structure of the universe, but maybe by raising our voices, we can pursue the greatest of all causes, peace on earth, and goodwill among men. At ito ang naging programa natin ngayong hapon. Maraming salamat sa inyo lahat. Back to you, Edison. Okay, maraming salamat po sa mga nakasama natin ngayong hapong ito. Pagtatalakay tungkol sa mga pasyente ng hemodialysis kay Ma'am Esmeralda Palmiano po. At si John Conan Riolo at si Dr. Marie Ledy Garovillas at syempre ang ating Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon. At yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross ngayon pong ika-15 ng buwan ng Disyembre. At ito po si Edison Enrique. Susunod na po ang pagbabalita hatid po ni Ma'am Zep. At kasunod yan ng programa ni Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino. Hanggang sa susunod po na linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ang oras ay 6 na minuto bago mag alas 4 ng hapon. We know you're always on the go.